Magandang araw guys, at once again ang inyong kaibigan sa kusinang CFW Lutong Pinoy ay nandito na naman. So guys, ito yung panahon na pauwi tayo sa Pilipinas. So kitang kita natin sa mga galawan natin na talagang excited po tayong makauwi doon sa ating bansang sinilangan. So dito pa lang sa aeroplano ay kitang kita na natin ang ating excitement. So makikita nyo ang bilis ng ating lakad dito. At marami din tayong kasabayang pasahero dito sa ating biyahe ngayon. So hindi nagtagal ay hinanap na natin ang ating upuan. So ito na nga, nakita na natin at napakaswerteng dito tayo makaupo dito sa may tabing bintana. So ito yung pinaka the best position natin para po maaninag at mapagmasdan natin ang magagandang tanawin sa labas. So yan. At hindi na nagtagal, takaalis na nga tayo at nag-prepare lang tayo dito dahil mahaba-haba ang biyahe natin galing dito sa Montreal Airport hanggang sa Pilipinas. So dito pa lang ay nag-iisip na tayo sa ating mga gagawin doon. At pagdating natin sa Pilipinas ay marami tayong adventure na gagawin. So isa na dito yung pagluluto, lalo na namimiss natin ang ating mga masarap na putahing Pinoy. At di magtagal ay lalapag na po ang eroplano ng ating sinasakyan at ayan, mag-uumpisa na din ang ating adventure. At sa pagdating natin ay namahinga lang tayo saglit at gumala tayo agad doon sa pamilihang bayan. At ito pala ang pamilihan dito sa may Quezon Avenue na ating binabalik-balikan simula pa noon dahil mayroon silang mga maraming paninda dito, lalo na yung mga seafoods, shells at isda. So ayan, inikot muna natin, nakakita tayo ng tilapia at hindi natin napili ang tilapia ngayong araw na ito. So ayan guys, mayroon ding paninda sila ditong bangos at sa ating pag-ikot naman ay mayroon din silang talaba at kuhol. Ayan, marami pa pong iba't ibang klaseng seashell. Mayroon ding tahong at susong pilipit, mayroon ding tuway at napakarami guys. Kaya lang sa araw na ito ay binalikan ko ang ating sadyang bibilhin ngayong araw. So mayroon din dito sa kabilang side, mayroon ding iba't ibang klaseng isda. Yun nga lang, wala tayong napili dito dahil yun nga, naghahanap tayo ng sariwang-sariwa. At napili nga natin itong hito. Ito yung tinatawag na giant hito. So dito pa lang sa Canada ay nag-isip na ako na isa din ito sa magiging content ko, ang pagluluto ng masarap na hito. So ayan, pagkatapos natin bumili ay pinalinis natin at inuwi na natin doon sa ating tinitirhang bahay. So sa nakikita nyo guys, malalaki ang hito na to. Sa tingin ko nga ay lampas ng 1/4 kilo ang isang piraso nito at ang haba, no? So ayan, malinis na po yan. Kaya lang may gagawin tayong pamaraan dito para maalis ang lansa at ang dulas ditong nabili natin dito. So in this case, ang ginagamit natin dito, dahil wala naman tayong abo dito o kaya buhangin, ang gagamitin nating pampaalis ng lansa at pampaalis ng dulas ay ang baking soda. So ayan, binubuhos na natin. Sa nakikita ninyo, ayan, inuubos talaga natin yung laman ng baking soda, pero hindi naman po puno yan. So ayan guys, ating nakikita ay medyo maayos naman ang nabili nating hito at sariwang-sariwa po yan dahil buhay po yan nung binili na natin. Ayan guys, ito po yung pinaka-importanting proseso dito sa pag-prepare ng hito. Dahil marami po sa atin ay ayaw ng hito dahil nga ito ay malansa raw. So siguro mayroon tayong kanya-kanyang paraan paano ito linisin at paano alisin ang malansang amoy, lalong-lalo na yung madulas na katawan nito. Sa ganitong paraan guys ay ma-minimize natin yung amoy o yung lansa ng isdang ito, dahil alam naman natin kahit yung
wild na hito galing sa dagat ay talagang matindi talaga ang lansa. So ang ginagawa natin dito ay nilalamas-lamas lang natin ito. Ganito lang ang paraan nito guys, at ganito lang kasimple ang gagawin nito. Normally sa ibang lugar ay ginagawa nila nito ay buhangin lang po ang pampaalis nila ng lansa at pampaalis ng dulas nito. At pwede ring yung dinurog na uling o yung galing sa may lutuan natin sa dirty kitchen, yun ang ginagamit nila. So far dito sa Maynila ay wala po tayong makuhanan ng ganun, kaya ito ang ginagawa natin. So alternative way din ito guys kung gusto ninyong maalis talaga ang lansa at ang dulas ng katawan ng hito. So ayan guys, himas-himas lang hanggang natapos natin. Tapos nating malinis guys ay naglagay naman tayo ng kalamansi at asin, at yun lang po ang ating ginagamit na ingredients dyan at wala na pong iba. So at that time prepare na din ang ating uling at nilagay na natin ang nalinis at natimplahan nating hito. So ayan guys, kitang kita nyo naman medyo mahaba ang ating ihawan, pero halos sakupin na ang patungan nito. So nakikita nyo guys, talagang mahaba at malalaki ito. At bago natin isinalang to guys ay kailangang nakabuelo na po ang ating apoy, yung uling na ginagamit natin, dahil matindi ang taba po ng isdang ito at tutulo ito doon sa ating uling. Kaya kailangang nakabuelo talaga ang ating apoy para hindi po mamamatay yung apoy natin. So kitang kita nyo naman yan, matindi ang taba sa katawan ng isda na to. So ito yung gustong gusto ko. Anyway, hindi ito yung baka sabihin ng iba, ito yung mga nasa kanal lang na klase ng hito. Ito po ay cultured. Talagang inalagaan ito, at alternative na rin po ito para sa supply ng siyempre sa isda na medyo may kamahalan na sa panahon ngayon, kaya yung iba ay dito na po sila nagpo-focus. So ayan guys, at binaliktad na natin at medyo inviting na ang itsura nito dahil partially cooked na rin po. So ito na guys, ito na nga yung itsura ng ating nailutong hito, at nakakatakam na panoorin ang ganitong magkaihaw. So mayroon din tayong pamaris na talagang puno ng sili. Ito yung ating gagawing sausawan. So maraming salamat guys sa inyong suporta at pagpanood sa ating cooking video. At ito naman si OFW Lutong Pinoy ay nagpapasalamat na naman sa inyong pagsuporta dito sa ating cooking channel.